Itong mga online lending apps na abusado na to, kung ano-ano pinapasok sa utak ng mga kliyente nila eh. O sige, for the sake of argument, nang ano sila ng barangay settlement. Pupusta ako, hindi pupunta. May nagtanong sa akin, ano po ba ang palatandaan na fake po ang email na galing ng higher department or barangay settlement po? Sana po ma-answer po. Salamat. Alright, napakagandang katanungan po nito and maraming salamat po sa pagpapadala po ninyo ng tanong. No? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, okay. Ganito po, no, para malaman po ninyo kung anong kalokohan yung mga pinagsasabi or pinagpapapadala sa inyo itong mga abusadong online lending apps po na ito, no? Okay. Para po malaman nyo or masabi natin na hindi totoo, no? Unang-una ho kasi, there's no such thing as higher department. Okay? Ibig sabihin po ba may lower department? Kasi may higher department eh. Di po ba? Ano ho ito? Kumbaga, gumagawa ho sila ng mga departamento para po matakot kayo. Di po ba? Ilalagay ho nila yun doon sa mga messages nila. Ilalagay nila doon sa fake nila na demand letter. Di po ba? Ba't ko sinabing fake yung demand letter nila? Saan ho kayo nakakita ng demand letter? Lahat ng batas nandun. O di ba? Hindi ho ganun ng ang demand letter, no? I-explain ho natin yan sa susunod ho na na video po natin, no? Pero pagtuunan kasi natin ng pansin itong kung paano yung malalam fake yung mga pinagsasabi nitong mga to sa higher department, no po. There's no such thing as higher department po, no. Meron no siguro legal department. Yan, collection department o remedial department. Yun po may mga ganong klase ng department pero hindi niyo kailangan anuhin yun eh. Katakutan eh. Bakit po? 'Di ba? Kahit ano pa kung pangalan ng departamento nila, no? Wala ho pakialam yun, no? Kumbaga, ano lang ho yun eh. Pangalan ng departamento nila, kumbaga, nandun yung hierarchy ng pagpasok nung sistema nila ng koleksyon, no? Maski nga ho yung yung sinasabi nilang barangay settlement, hindi nyo dapat yan katakutan yan. No, mamaya explain ho natin bakit hindi. Huwag niyo katakutan yung mga ganun. No? Ang mahirap po kasi dito sa sa mga online lending apps na abusado na to, no? Ang ginagawa ho, no, lahat na lang panakot. Di ba? Yung pagpapadala ng demand letter, ididemanda kayo ng estafa, ng small claims, no? At saka yung pagpapabarangay, pagbisita sa inyo, marami ho silang mga kalukuhang pananakot eh, no? Kagaya ho nito, higher department, oh. 'Di ba? Wala naman ho tayong pakialam doon, no? Huwag niyo masyadong pinag-iisip kung ano man departamento mo meron ho sila, no? Huwag niyo kung ano pa kung gusto nilang departamento, ilagay nila doon, yung very high department, okay lang eh. Wala akong problema ron. No, ang importante po is yung hinahiram niyo po is mabayaran po ninyo yung obligasyon ninyo. Yun lang ho ang importante. Dapat ho kasi yun naintindihan niyo yung obligasyon ninyo. No? Kasi ang nagiging ho kasi nila diyan dahilan para kayo i-message ng ganyan is o takutin ng ganyan is kasi hindi pa kayo nakabayad. Di ba? Pero pag nabayaran niyo naman yan, wala naman yan, higher department na yan eh. Di ba? Ngayon, kung talagang gipit pa kayo, no, i-message nyo sila. Oh, gipit ako, no? Babayaran ko yan. Bigyan nyo ng petsa. Oh, di ba? Bigyan nyo ng petsa. Oh, pagkano bayaran nyo, tuparin nyo lang ho yung No, kasi may mga nagtatanong ho, minensahe mo na, pero patuloy pa rin ho ang tawag. Kasi alam nyo ho kung bakit. Yun lang naman ho ang alam gawin yan. Mambuliglig, mangulit. No? Mamerwisyo. Yan lang ho ang alam gawin yan. Ngayon, pagka nagawa nyo na ho yung yung naimensahe nyo na sila, naibigay nyo na ho yung yung ibig nyong parating, no? Na ako, makwari, for example, magbabayad ako sa sahod ko. O di ba? Tapos, kung ayaw nyo na ho talaga mabuliglig, o gawin nyo ho kung anong gusto nyong gawin. Di ba? Para ho hindi nyo na ma-receive yung mga mensahe tawag na yun. Ano po? Para kumbaga ma-lessen yung nyo, yung stress kasi tingnan niyo ha.
nagsabi na kayo sa kanila, no? Tapos bubuligligin kayo ng tawag, ng mensahe, ng email, tatawagan yung mga nasa contact details ninyo. So mape-pressure kayo na mape-pressure, mabubuliglig kayo na mabubuliglig. Di ba? Mawawalan kayo ng focus ngayon kung paano nyo pag-iipunan na supposed to be babayaran nyo sa katapusan. Di ba? Alisin nyo yung focus nyo dun. Kung ano yung sa tingin nyo na nararapat nyong gawin para mawala po yung focus nyo dun sa panghaharas nila, pananakot, yung sa pagbibigay ng message at pagtatawag, gawin nyo po. No? Kasi yung napaka-importante po is yung isipan ninyo. No? Pangalagaan nyo ho yan. Kasi yun ho ang gusto niyan, matorture kayo. Tsaka isa pa ho, kausapin nyo yung mga nasa contact details nyo, contact list nyo. Unahan nyo na ho, sabihin nyo na nakapanghiram ako sa ganito, baka humatawagan kayo, no, makulit kayo, maharas kayo, pasensya na ho. Manghingi na kayo ng paumanhin. Unahan nyo na po. Ano po? Tapos yung sa yung pangalawa, yung barangay settlement. Okay. Paulit-ulit ho tayo dito, no? Pagka ho kayo ay organisasyon, no? Kumpanya, no? Hindi na ho yan, kumbaga, ini-entertain sa barangay, no? O pwede na ho yan dumiretso sa korte kung maghahabla ho sila, no? Ang importante lang naman ho dyan is yung mga requirements po na kakailanganin sa small claims court. Ano ho yun? Yung pagpapatunay na may utang, tapos yung pagpapatunay po na na-exhaust mo na yung lahat ng pamamaraan para masingil, which is the demand letter, okay na ho yun. No? Tsaka tapos kung ano man yung hinihingi pa ho ng small claims court. O yun lang ho, hindi nyo kailangan di ba? Itong mga online lending apps na abusado na to, kung ano pinapasok sa utak ng mga kliyente nila eh. O sige, for the sake of argument, sila ng barangay settlement. Pupusta ako, hindi pupunta. O di ba? Hindi pupunta ho yung mga yan. O, di ba bakit ho? Kasi nga ho, raming beses na ho nilang ginamit yung barangay, o yung mga pulis, mga kapulisan natin, o si mayor, di ho ba? Ang korte, bugado, kung sino-sino na ho ang ginamit nila. Makapanakot lang at makapangharas. O di ba sa tingin nyo, may mukhang iharap sa sa barangay yan? Baka damputin agad yan. O, tsaka maganda nga ho yung kung may barangay settlement eh. O, maipapakita nyo po yung mga mensahe. O, na pananakot at pangharas nila. O sa tingin nyo, papaboran sila ng barangay? Hindi ho. O, di ba? Tsaka pakita nyo rin ho yung kinakarga nilang interest. Tsaka yung sobrang laki ng processing fee na kinaltas nila. O sa tingin niyo, papaboran din sila ng barangay doon? Hindi ho. Maski ho sa korte nila gawin yun eh. Hindi ho sila papaboran ng korte eh. O di ho ba? Hindi ho, wag ho kayong matakot sa ganun. Sa barangay settlement, wag ho kayong matakot dyan. Dapat nga, pumabor pa kayo dyan eh. Di ho ba? Yan ho ang pagkakaiba kasi ng mga lending, financing at bangko sa mga abusadong online lending apps na yan. Itong mga lending, financing at bangko, nasunod ho yan sa utos ng SEC tsaka ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mga batas at memorandum ho yan, sinusunod. Yun lang ho, the Truth in Lending Act, napaka-importante nun eh. Yung ma-explain ho sa inyo yung obligasyon ninyo, malaking tulong ho yun. No? Kasi ho, kung yan nagagawa ng mga abusadong online lending apps, wala ho mangungutang sa kanila. Kasi i-explain nila yung inyong obligasyon eh. Sasabihin nila magkano amortization ninyo, magkano yung additional interest, magkano yung processing fee, ilang araw lang bago mag-due date. Sa tingin nyo, kukunin nyo ho? Di ba hindi? Kaya napaka-importante po niyang the Truth in Lending Act eh. Kaya nga ho yan, nakapaskil. Magpunta ho kayo sa bangko, nakita nyo ho yan nakapaskil. Yan the Truth in Lending Act. Naka-frame pa po yan. Ganyan ho ka-importante yan. Tapos itong mga bugok na online lending apps na to, hindi sinusunod. Di ho ba? Yun ho ang pagkakaiba. Yun ho ang importante. Naiintindihan natin na magkaiba ho ang ginagawa nitong mga abusadong online lending apps na to dun po sa mga traditional lending, financing at bangko. And even ho yung mga traditional na lending, financing at bangko, meron hong online presence yan.
pero web-based. Okay po? Sana ho naintindihan nyo siya na hindi nyo siya kailangang katakutan. Ano po? Tapos yung pangatlo po dyan is yung, pagpapadala ho nila ng mensahe, no? Galing sa email. Okay? Importante ho kasi yan, yung email na ginagamit nila is, email na may domain. Company dapat yung nakalagay sa, for example ho, may kumpanya ako, legal at bossray.com.ph. Ganun. Yun hong domain, yung bossray, yung at bossray. Hindi ho dapat yan at gmail.com. Hindi ho yan at yahoo.com. Hindi ho ganun. Dapat to yung company domain ang nakalagay doon. No? Kaya ho yun, isang isang identifier ho para malaan nyo, no, na siya ay kumbaga pananakot lamang talaga na ginagamit po ng mga ahente ho nila or collector kuno. Di ba? Dapat ho kasi yan yung email is official. Ibig sabihin po ng official, yung email ho nila is company domain, no? Kung ano man yung pangalan ng kumpanya na yon, dapat yung at company name.com.ph. Ganun ho. Diba? Isa na ho yun tip sa inyo para malaman nyo na, uy, ito pala galing sa kumpanya na to. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to. No? At sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.